Marami sa atin ang matagal nang nakatutok sa laban ng mga altcoins tulad ni XRP laban kay Bitcoin. May mga naniniwala na si XRP ang future ng financial system, habang si Bitcoin naman ang tinaguriang King of Crypto. Pero ngayong June 2025, isang kilalang market veteran na si Benjamin Cohen, founder po ng Into the Cryptoverse, ang nagbahagi ng isang mas panalong diskarte. At ang tanong, dapat ba natin itong tularan bilang mga Pinoy crypto traders? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong context ng opinyon ni Ginoong Cohen. Ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin dominance chart? Bakit hindi siya tumulad sa iba na matagal nang nag-hold kay XRP? At syempre, ano ang epekto nito dito sa Pilipinas? Kaya bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit hindi po nag-hold itong si Ginoong Benjamin Cohen kay XRP. Ayon po kay Ginoong Cohen, hindi siya kabilang sa mga nagtiyaga sa pag-hold kay XRP sa loob ng maraming taon. Ang iba kasi mula pa noong January 2018 ay hawak pa rin sa XRP na noon ay umabot ng $3.80. Pero pagkatapos po noon, bumagsak ito ng halos 97% kumpara kay Bitcoin. Batay po sa chart ng XRP BTC na bumaba mula sa 30 digits 23 papuntang yan, ilang 0 digits ba yan? Ayan, mula po sa presyo na 30 digits 23 papuntang 50 digits 674 noong November 2024. Ayan, yan. Ibig pong sabihin ay habang si Bitcoin ay patuloy na umaakyat, marami sa mga XRP holders ang nalulugi or naiipit. Kaya ang sabi po ni Ginoong Cohen, imbis na umasa sa altcoin breakout, mas mainam po na sumakay muna sa trend ni Bitcoin. And only when may malinaw na signal sa lumipat kay XRP. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang role ng Bitcoin dominance chart. Ayan, balikan po natin yung Bitcoin dominance chart dito ni Bitcoin. Ayan. Yan, isa po itong indicator kung gaano kalaki ang market cap ni Bitcoin kumpara sa lahat ng iba pang mga cryptocurrencies maliban po sa mga stable coins. Kung mataas po ang dominance, ibig sabihin ay mas maraming pera ang umiikot kay Bitcoin. Kapag mababa naman ito, mas active ang mga altcoins gaya ni XRP. Ngunit ayon po kay Geometric, yan, isa po siyang crypto analyst na sumagot kay Cohen, Ginoong Cohen, hindi raw dapat masyadong pinagkakatiwalaan ang chart na ito. Dahil kung nakinig siya rito, baka hindi siya nakapasok sa magandang entry point kay XRP sa halagang 0.35. Pero, sabi po ni Cohen, kaya nga siya nagtagumpay dahil ginamit niya ang dominance chart para malaman kung kailan ang tamang timing para lumipat. Hindi siya nagbulag-bulagan sa mga hype ng altcoins. Ngayon ay sunod naman, nakatanungan natin ay tungkol po sa double bottom na makikita sa XRP BTC chart. Ayan, double bottom. Ayan, ito po yung chart. Isa po itong 1 month chart time frame ng XRP BTC. Yan, ang double bottom ay isa po itong technical indicator na nagpapakita ng possible reversal sa downtrend. Parang sinasabi nito na tapos na ang pagbagsak at papataas na tayo. Nakita raw ni Ginoong Cohen ang formation ng double bottom dito sa XRP BTC chart na ito noong November 2024. Ito po ang naging sinyalis niya para pumasok ulit kay XRP. Hindi bago pa mangyari ang breakout, kundi habang ito ay nagsisimula pa lamang. Ito raw ang winning strategy. Hindi basta magtiwala at maghintay, kundi gumamit ng data, timing at saka disiplina.
Ngayon ay paano po dapat ginamit ang panahon mula taong 2022 hanggang 2024? Ayon po kay Ginong Cohen, ang tamang ginawa sana ay sumakay sa momentum ni Bitcoin mula taong 2024 mula po taong 2022 hanggang 2024 dahil siya ang consistent na outperformer. At kapag dumating na ang signal gaya po ng double bottom ni XRP sa huling bahagi ng taong 2024, saka kalilipat ng pondo para kay XRP. At sa ganitong paraan, panalo ka sa dalawang pagkakataon. Una sa pagtaas ni Bitcoin at pangalawa ay ang breakout na XRP. At ang tawag po dito ay rotational strategy, kung saan umiikot ka ng investments base sa trend ng market. Ngayon ay kumustahin naman po natin ang presyo or kalagayan ni XRP at Bitcoin ngayon. As of now, si XRP po ay nasa presyong $2.18, habang si Bitcoin naman ay nasa $107,700. Ang XRP BTC ratio ay nasa 40 digits 2024. Kahit na umakyat po si XRP ng halos 200% mula po noong November 2024, bumaba pa rin ito ng 8.9% laban kay Bitcoin ngayong taon. Ibig pong sabihin, kung hindi ka pa rin marunong mag-adjust or magbasa ng market signals, kahit tumaas si XRP, baka mas malaki pa rin ang kinikita ng ibang nakafocus kay Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Para sa atin bilang mga Pinoy, ayan, na nag-i-invest or nagti-trade dito po kay XRP or Bitcoin, ay napakahalagang aral po ang hatid ng kwentong ito. Una, huwag po tayo maging loyal sa isang coin lamang. Kung puro hold lamang po tayo kay XRP kahit matagal na siyang hindi gaanong gumagalaw, baka matulad po tayo sa mga nawalan ng oportunidad kay Bitcoin. Pangalawa ay matuto po tayo magbasa ng market signals. Hindi ito nangangahulugan na kailangan po natin na maging technical analyst, pero importante po na naiintindihan natin ang basic indicators gaya po ng dominance chart at price action patterns tulad ng double bottom. Pangatlo ay alamin po natin kung kailan po tayo dapat pumasok at saka lumabas. Tulad ng ginawa ni Ginong Cohen, sumakay po siya kay Bitcoin habang ito ay nasa momentum at lumipat lamang po siya kay XRP noong meron na pong matibay na basihan. Hariyan bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang diskarte po rito ni Ginoong Benjamin Cohen ay hindi lamang po praktikal kundi makatotohanan. Sa crypto market ay hindi po sapat ang loyalty. Ang kailangan po natin ay strategy at saka timing. Oo, maring si XRP ay may malaking potensyal sa hinaharap, pero kung matagal na po siyang natutulog habang si Bitcoin ay kumikita ng limpak-limpak, bakit hindi muna tayo makisabay sa agos? Ang dapat po nating tandaan, ang crypto ay hindi lang tungkol sa sino ang mas may vision base. Ito rin ay tungkol sa pag-maximize ng opportunity sa tamang oras. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.